sa pag-host sa atin ngayong araw na ito. At tayo po ay kakagaling lamang sa Regional Trial Court ng Balayan para magsampa ng kaso laban kay Yusek Claire Castro dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news. Tayo po ay nagsampa sa tulong po ni Attorney Topacio ng kaso kay Claire Castro for libel on her libelous statements tungkol sa aking solar power business. Uulitin ko lang po, nagsampa po ako ng libel case kay Yusek Claire Castro para sa 110 million pesos in damages plus attorney's fees. Ito po ay civil case at hindi criminal case dahil hindi ko naman po nais na masaktan si Yusek Claire Castro. Nais ko lang pong depensahan ang pangalan ko dahil sa kanyang pagpapakalat ng fake news tungkol sa akin. Nais ko din pong linawin na hindi po natin kalaban ang administrasyon at si Yusek Claire Castro lang po ang ating kinasuhan. Pero ayon po sa advice ng ating lawyer, si Attorney Topacio, si Yusek Claire Castro ay pwedeng kasuhan din ng cyber libel o criminal case. Pero dahil ayaw natin masaktan si Yusek Claire Castro, 110 million pesos in damages na lang po ang sinampahan po natin sa kanya at ayaw natin siyang makulong pa. At pag-aaralan natin po ang ating mga susunod na mga hakbang pa sa kanya at sa ibang mga nagpapakalat ng fake news tungkol sa iba't ibang mga issue na nakikita naman po ng taong bayan ay nagpapalihis lang ng usapan mula sa tunay na issue ng korupsyon sa DPWH dahil si Yusek Claire Castro po kasi ay nagsimula ng kanyang mga vlog episodes tungkol sa akin, baka mga 15 na po ang kanyang mga episodes tungkol sa akin, tungkol sa kung ano-anong mga issue. Nung una, tungkol sa Cabral Files, tapos yung prangkisa na sinabi niyang binenta ko na hindi ko naman binenta, tapos yung ibang mga kontrata sa DOE na hindi naman na po sa akin. At kagabi nga po, hindi lang isa, dalawa ang kanyang episodes sa kanyang vlog tungkol sa akin. In fact, in some ways, nakakatuwa na she cares so much about me na ang dami na niya pong content tungkol sa akin. Pero sana naman po, purihin niya ako, wag niya akong i-criticize dahil lahat naman po tayo ay para sa good governance at laban sa korupsyon. Sana, katulad ng mga iba na kakampi din natin laban sa korupsyon, magtulungan na lang po tayo para ma-achieve ang mga layunin ng administrasyon na wakasan ng korupsyon sa DPWH. Pwede na po, talkback. Talkback na daw sabi ng Gen Alpha eh. Okay, Congressman, Gary Pacifico po sa 102.3 FM ito po sa Batangas. So, ito po bang mga parang fishing expedition sa pag-uungkap ng mga issue laban sa iyo? Sa pagkayo po ba, Congressman Leandro, ito po ba ay hindi doon sa mga expose, doon sa mga Cabral Files, like Cabral Files na iyong isiniwalat sa publiko? At saan patungo ito mga nangyayari ito? Ang taong bayan na po ang pwedeng maghusga na nung lumabas lang yung Cabral Files, doon nagsimula yung mga matitinding atake nila laban sa akin. At si Yusek Claire Castro, ang pinaka-high profile na example nito dahil sa dami nga niya po ng mga vlog episodes tungkol sa akin, matapos lamang kong nabanggit na ako po ay in possession ng mga Cabral Files. At ang isang dahilan actually na hindi ko naman sinusubukan na kausapin sila pa na wag na nilang tamaan ako ay nakikita naman ng publiko na hindi totoo ang sinasabi nila at ito po ay diversion lamang sa totoong issue. At hindi po ako ang nadi-discredit nila. Dinidiscredit nila ang sarili nila. Kaya pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang at nakita ko actually mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Nag-release na po ng UCC si Yusek Claire Castro and this is the exact quote. Inamin ni Kong Leviste na he is not the owner of Solar para sa Bayan anymore, which has the franchise because he has already divested his shares.
himself is the source. What's your take on this? Ang unang kong sagot ko po kay Yusek Claire Castro, sumagot na lang si Yusek Claire Castro sa korte dahil may kaso na po kami. At ang direkta ko naman pagsagot para sa kaalaman ng publiko ay ang pahayag po kasi niya ay binenta ko ang kumpanyang may prangkisa sa Meralco kaya nagkapera ako daw dahil sa prangkisa. At hindi ko po binenta ang kumpanya na may prangkisa. Ang kumpanyang binenta ko ay ibang kumpanya na ang main asset nito ay lupa sa Nueva Ecija. In fact, pinapasalamatan ko po si Pangulong Bongbong Marcos na siya po ang naging guest of honor sa groundbreaking ng proyekto ng kumpanya na itinatag ko. Ito po ang nagpasok ng pinakamalaking foreign investment sa buong Pilipinas sa taong 2025 at sa ngayon ay nag-employ ng mahigit 10,000 ng ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Kaya hindi din po totoo na hindi po ako nagde-deliver sa aking mga kontrata. Binenta ko po ang aking kumpanya at yung may-ari ng aking kumpanya, majority stake ngayon, ay nagpapatakbo ng aking kumpanya at matagumpay po ito kasi ito nga po ay pinupuri ng administrasyon. Baka pati si Yusek Claire Castro, pinuri na niya po ang proyekto ng kumpanya na binenta ko. Kaya, pero ang point po dito is parang naliligaw si Yusek Claire Castro sa daming mga kumpanya ko kasi yung alegasyon niya, binenta ko yung kumpanya na may prangkisa, yung binenta ko, hindi yung kumpanya na may prangkisa. Yung kumpanya na may prangkisa naman, ito po ang nasabi ko ng status. Ito po ay inaprubahan sa 2019. At may dalawa pong probisyon ang prangkisa. Una, para mag-operate, kailangan ng implementing rules and regulations. Pwede pong tignan ang batas na ito mismo. At ang DOE po ang dapat maglabas nito at walang inilabas na IRR ang DOE. Pangalawa, ang franchise na nakalagay naman na kung hindi mag-ooperate for 2 years, ito po ay ipso facto revoked. Ano, attorney, ang ibig sabihin ng ipso facto revoked? By its very fact, automatically. Okay. So, tumigil po ang operation ng kumpanya sa 2022 dahil hindi pa nabigyan siya ng mga permits to operate. Kaya, within 2 years of that, maaari natin sabihin na ipso facto revoked na ang prangkisa ng kumpanyang ito. Actually, nung una kong binunyag ito, baka nagulat si Yusek Claire kasi hindi niya napag-aralan ang batas na ito. Pero ito naman po ay nasa Google. At kung ginawa lang po nila ang kanilang homework at hindi lang pa po pang social media content ang kanilang mga vlog, hindi na nila sanang sinabi ito at hindi na sila sana napahiya. At dagdag ko din po na ang Kongreso ay nag-aproba din ng isang general law noong 2022 din na may repealing and amendatory clause na nakasaad na ang mga legislative franchise na may kaugnayan sa batas na yon ay thereby repealed or amended. At nakalagay po sa general law na ito na ang mga kumpanya sa sektor na yon ay hindi nangangailangan ng prangkisa. Ang kinalabasan po ng batas na yon ay walang saysay, wala ng visa ang prangkisa na ibinigay sa kumpanya ko noong 2019. Kaya sa maraming mga dahilan, wala nang prangkisa ang kumpanyang ito at wala na rin naapektuhan sa bagay na ito dahil mula 2022 may bago ng batas ang Pilipinas tungkol sa sektor ng kumpanyang ito. Ayan, maraming salamat po, Congressman. We have another question. Pero kung maaari ko lang dagdagan, ako po ay nasasaktan na pinalabas na yung prangkisa ng gobyerno ay ginawa kong pera. Dahil kabaliktaran nga ang nangyari. Ako po ay nag-invest ng daan-daang milyon para sa initial na mga planta ng kumpanyang ito na handa nang gumawa ng kuryente para tumulong sa ating mga kababayan. Pero hindi na aprubahan ang permit to operate. Kaya out of exceeding caution at dahil nirespeto natin ang batas, tinigil namin ang operasyon, hindi na nga gumawa ng kuryente, ang laki po ng lugi ko sa investment na yun. At ang lumalabas, sinabi nila, gumawa ako ng pera at labag ako sa batas. Kabaliktaran nga, nalugi ako dahil ako po ay nagko-comply sa batas. Call Ellen Santos po from Metro Divide here. Culinary lang po natin, ano po ba yung pangalan ng kumpanya ninyo na may prangkisa
na hindi niyo naman binenta, adalin po yung anong pangalan ng kumpanya na binenta niyo na wala namang prangkisa, medyo doon nagkakaroon ng Opo, para sa kaalaman ni Yusek Claire Castro, ang kumpanyang may prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay SP New Energy Corporation. At ang nababanggit, kung hindi pa ako nagkakamali, sa mga pahayag ng DOE, ang SP New Energy Corporation. Kaya actually, nalulungkot din ako na nasama pa sa usapan ang kumpanyang binenta ko na sa ibang kumpanya. Tahimik lang naman po sila, gumagawa sila ng trabaho para sa ating mga kababayan. Pinakamalaking foreign investment nga po ng ating bansa ay nasa kumpanyang binenta ko. At ito nga po ay pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa November 2024 sa groundbreaking. Tapos dahil hindi nag-research si Yusek Claire, biglang kinontra pa niya ang pagpuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa proyekto ng kumpanyang itinatag ko. At ang pinaka masamang consequence nito ay baka mag-isip na ang mga investor, lalo na ang mga dayuhan, na hindi naman kailangan mag-invest sa Pilipinas. Bakit pa ako mag-invest sa bansang ito kung maaari akong maging content ng vlog ng Yusek? Kaya ito po ay actually magbibigay ng chilling effect para sa mga investor sa power sector at ng mga foreign investors. Dahil ang dahilan na hindi ko po naituloy ang ibang mga proyekto ko na wala pong akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno, pero hindi ko lang itinuloy ang pagpatayo ng mga private projects ko, ay dahil nga sa hirap sa pagkuha ng mga approvals ng gobyerno. At ito din po ay dahilan na may perception ang mga investor na mahirap magnegosyo sa Pilipinas dahil ang mga negosyante ay ginigipit ng gobyerno. At ang lumalabas, ayoko naman pong magkusga tungkol sa mga polisiya ng ibang mga ahensya ng gobyerno, pero napapatunayan ngayon na kung ikaw ay kahit matinong investor sa Pilipinas, ginigipit ka ng PCO Undersecretary na si Claire Castro. Kaya ang hiling ko na lang po kay Yusek Claire Castro, ang vlog niya ngayong gabi ay patungkol sa paano natin itaas ang foreign direct investment sa ating bansa at paano natin ayusin ang peso to dollar na ngayon ay almost 50 centavos to $1. Kung nabanggit ko kanina yung sa DOE, ano po, sabi ng DOE Secretary, ginughost niyo daw sila doon sa 24 billion plus na fine na ibinataw sa inyong kumpanya. Well, in fact, sa nabanggit niyo po kanina, parang kayo pa yung nalugi. Opo. At gusto ko lang pong linawin kasi baka akala ng iba, ito ay parang DPWH contract na binayaran ako tapos hindi ko tinapos. Yun po ang ibig sabihin ng ghost. Wala po akong kahit piso na natanggap mula sa gobyerno. Ito po ay parang nagtatayo ka ng subdivision o shopping center. Tapos hindi mo ituloy kasi hindi ka nakakuha ng mga permit to operate. At ang mga sinasabi din na ito ay nagresulta sa pagtaas ng presyo ng kuryente ay kabaliktaran din. Unang-una, pwede yung i-research at pwedeng talakayin sa ibang araw. Ako po ang nagtaguyod ng mas mababang mga presyo sa power industry. Kaya maraming ang mga nagalit na pinapababa ko ang presyo. Kaya ang mga may gusto ng mataas na presyo ay may gusto din na hindi matuloy ang ibang mga proyekto ko. Pero yung nagpapataas ng presyo, pag ginigipit ng gobyerno ang mga investor, kaya hindi natutuloy ang mga proyekto. Kaya kumihiling na lang ako sa mga nagsasalita na imbes na mag-atake sa akin, isip na lang tayo ng mga paraan na manghikayat ng mga investor na magtayo ng mga investment sa ating bansa. Yan. Meron po tayong susunod na katanungan. Makikiabot na lang po ng isa po munang mic. Okay po, please go ahead po. Pero lilinawin ko lang po, si Secretary Sharon Grindin ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang aking mga pahayag po ay directed kay Yusek Claire Castro, hindi po sa aking mga iginagalang na ibang mga kaunin ng gobyerno. Sir, the Senate has sent an invitation through the Office of the Speaker for you to attend the Blue Ribbon Committee. Will you be there? Ang nais kong sagutin dyan ay ang nais kong sagutin sana ay sana gulatin na lang natin sila kung darating ako o hindi. Pero okay, dahil tinanong niyo ako, gusto ko talaga, basta papayagan ako,
pupunta po ako. At ako po ay nakatanggap naman po ng imbitasyon. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan, higit po sa lahat kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Dahil yung mga ginagawa niya po talaga ay para sa bayan. Marami pong mga natatamaan sa mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. Maraming may gustong hindi na matuloy ang mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. At despite all of those who would want to keep the truth from the public, the fact na ipinagpapatuloy pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang mga Blue Ribbon Committee hearings ay isang napaka gandang patunay na seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo po ang Senado sa leadership po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson para lumabas ang katotohanan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sir, can you please clarify kasi sinabi na about cost? Sir, can you please clarify kasi sinabi po ninyo basta papayagan kayo, you will go. Sino po ang dapat magbigay ng permiso po sa inyo? Okay. Ang usapan natin ay initially about the case that I filed on Yusek Claire Castro this morning. But I thank you for bringing up this topic because it is the real issue for public interest now. And I'm going to say some things now for the first time. Unang-una po, mula nung may nakuha kong mga files mula sa DPWH last year, marami ng mga nagsabi sa aking ina, and in some cases pati sa akin, na gagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang mga files na ito. At para sa sarili kong kapakanan, tumahimik na lang po ako. Pero not least because of exemplary role models like Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tuloy po tayong nagsasalita at naglalabas ng impormasyon tungkol dito. Ngayon, ang alam ng publiko tungkol sa files sa DPWH at tungkol sa mga DPWH projects ay tip of the iceberg po lamang. The public only knows the tip of the iceberg in terms of the projects currently being investigated by the DPWH. But I hope that the Blue Ribbon Committee hearing led by Senate President Pro Tempore Ping Lacson will increase the public's knowledge of what are really behind these files. And I defer to Senate President Pro Tempore Ping Lacson on doing so because I greatly appreciate also his and even Congress's statement that they will subpoena the Cabral files from the DPWH. And hopefully by doing this in the Blue Ribbon Committee hearing, finally malalaman na ng publiko ano po ang laman nito. Pero tinanong niyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kaya ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag-Blue Ribbon Committee hearing. Opo, sir, hindi naman po ibig sabihin that you need to seek permission from the House leadership or the Speaker. Hindi po. Basta ako po ay may imbitasyon. Basta ako po ay hindi patahimikin, nais ko pong dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing. Sir, can you please clarify the information that you are still the Vice Chair of the Board of Solar Philippines? Ako po ay may-ari ng Solar Philippines. Kaya ang kumpanyang itinutukoy, una, yung Solar para sa Bayan, at pangalawa po, ang SP New Energy Corporation, hindi po ang Solar Philippines. Ang Solar Philippines Power Project Holdings Inc., ang holding company ng mga shares ko sa mga ibang kumpanya, kabilang ang minority interest ko
sa SP New Energy Corporation. Ako po ay walang management involvement sa SP New Energy Corporation at I believe may komunikasyon ang SP New Energy Corporation sa DOE. Ako po ay hindi nakakatanggap ng mga komunikasyon na ito. So hindi po kayo involved dun sa day-to-day operations ng Solar Philippines? Opo, pero by the way, ako po ay may salin. Nakalagay po ang shareholdings ko. At ang SP New Energy Corporation din naman po ay publicly listed company sa Philippine Stock Exchange. Kaya, consistent with our advocacy for transparency, nilalabas naman po natin ang aking mga ownership interests sa mga kumpanyang ito. Hindi po ito controlling interest sa SPNEC. At ako din po ay nag-iingat na umiwas sa mga usapan na makaka-involve sa companies that I have interest in. Pero, in fact, kung ako po ay bibigyan ng pagkakataon ng Kongreso na talakayan din ang mga issue sa power industry, baka 6 na oras po tayong magpe-press-con tungkol sa mga anomalya at ang regulatory capture at ang ibang mga sikreto na hindi pa lumabas sa publiko tungkol sa power industry. Pero alang-alang din po sa maraming mga matatamaan kung tayo po ay magkakaroon ng press-con po tungkol doon, hindi ko po binubuksan ang mga issues ng power industry. Ito po ay aking sagot lang sa iniiwasan ko nga na talakayin ang mga sektor na may connection sa mga kumpanya na ako po ay may shares in. Sir, last na lang po. Can you give us a timeline ng request niyo for a meeting with Senator Lacson? Like, on this day, kinausap niyo yung mom niyo and then your mom talked to Senator Lacson, etc. Plus yung reports daw that you cried to your mom. Can you Okay. describe that? Unang-una po, ang sinabi naman po ni Senting ay nag-usap siya sa aking ina. So, hindi naman po ako yung nag-usap in that instance directly kay Senting. At hindi po totoo na umiyak ako sa aking ina. Baka mas totoo po na ang aking ina yung umiyak. Pero ang sinabi naman po ni Senting sa kanyang press briefing ng isang araw ay ako po ay dumadaing sa aking ina. Kung bakit ako ang inaatake kung si Senting din po ay may marami naman din binubunyag. At unang-una dahil si Senting kasi naman ay very senior and highly respected member of the Senate at very well-prepared siya sa kanyang mga binubunyag. Yung unang nabanggit ni Senting ay ang karamihan ng mga miyembro ng 19th Congress ay may mga insertion. Nung nabanggit niya yun, maraming mga nagalit, pero yun ay totoo. Kaya saludo po ako sa kanya, kahit po maraming mga natamaan, sinabi niya ang totoo. Tapos nabanggit din niya na at least 5 cabinet secretaries and even some undersecretaries have allocables. This is in the Cabral files. I am corroborating what Senator Ping Lacson has said. And yun po ang konteksto bakit sinabi ko sa aking ina, bakit ako ang inaatake pero si Senting hindi. Kasi syempre, lahat ng mga tao takot kay Senting eh. Kaya ang isa naman na nabanggit ni Senting sa kanyang press briefing, which I'm thankful for his example, is nung siya naman po ay nagsimula din, marami naman din po ang mga umatake sa kanya, pero he persisted and I gain inspiration from his example. But hindi po karakter ko na umiyak sa aking ina. Baka umiyak ako sa mga interviews nyo kasi ang mga katanungan ay tungkol sa aking ina. Dahil actually, yung ikinalulungkot ko ay the fact na yung aking ina ay nasa stress dahil sa akin. At ang payo niya sa akin ay ang ganda-ganda naman po ng aking buhay, bakit ko kailangan na magsalita pa tungkol dito? Alam nyo, kabaliktaran lang ang sinasabi ni Yusek Claire Castro na gumawa ako ng pera sa mga transaction sa gobyerno. Yung ginagawa ko ngayon ay wala akong financial benefit. Malaki ang nawawalan sa akin financially dahil dito. Pero ang sana nakikita ng publiko, ang importante sa akin ay hindi ang sarili kong kapakanan o financial interest, kung hindi ang paglalabas ng katotohanan. Pero ang dahilan po na nalulungkot ako ay dahil maraming kumakausap sa aking ina at nasa-stress siya at pinapayuhan niya ako na tumahimik na lang. Pero dahil sa aking conviction na dapat lumabas ang katotohanan, pinagpapatuloy ko pa ito, pero sana wag na pong ma-stress ang aking ina.
So sir, sinabi mo kanina na baka mas totoo na yung aking ina ang umiyak. So did she write to Senator Lacson or pag kayo nag-uusap? Hindi siguro kasi I think text naman sila nag-communicate eh. Pero, Pero pag kayo nag-uusap sir, umiyak siya sa'yo. hindi naman ko masasabi yan. Pero, basta, yung nanay ko, yung mas naaapektuhan kaysa sa akin. Kasi, ako po ay, nabanggit ko naman din sa ibang interview, mahirap na kalaban. Dahil, binenta ko ang aking kumpanya, kaya wala akong kailangang proteksyonan, wala po akong asawa o anak, at wala akong kailangan na pera galing sa gobyerno. Ang gusto ko lang po ay ilabas ang katotohanan at kung aatakihin ako, lalo kong ilalabas ang katotohanan. Sir, how Pero ang aking ina naman, bilang ina, ay syempre, concerned sa kanyang anak. Sir, how do you take yung advice po ni Senator Lacson na wag bara-bara? Ako po ay nagpapasalamat sa payo ni Senator Lacson at I will actually follow that kasi ilang araw naman hindi ako nagpa-interview eh. Pero problema, kinakontak niyo ako para magpa-interview. Kaya nandito tayo ngayon. Di ba? Pero, para malinaw ha, ang media yung nangungulit sa akin. Pero hindi ko nga pinagbibigyan ng ilang araw. Pero ngayon, may interview tayo. Excuse me lang ha. Can I just confirm with him for a while? Pasensya. Sorry. Sige, let's assume. Sorry about that. As I'm speaking with you right now, the reason why Attorney Topacio told me to look at my phone is there are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. At kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako. At ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Kaya yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral Files, ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakihin nila na lang. O maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa at dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Kasama ko ron, huwag nyo rin akong patayin, ha? Going back on dun sa filing ko nila today, if you can also comment on the statement of Yusek Claire, he's saying
she's saying, ang source ng deal ay pagbebenta ng company na may franchise ay galing kay Ombudsman Remulla, pero hindi niya sasampahan ng kaso ang Ombudsman dahil kaibigan niya ito at kaibigan ng nanay niya. Kakasunod ba niya ako dahil sa hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang? Can he say that the statements of the Ombudsman are with basis and not maligning, while my statements sourced from the Ombudsman are not maligning? I think my words speak for itself. Iginagalang ko po si Ombudsman Boying Remulla at si DOE Secretary Sharon Garin, at totoo po na sila po ay mga kaibigan ng aking ina. That's why you're not finding, it's But Mas komplikado doon. Sumagot na lang si Yuse Claire Castro sa korte. Okay. Sir, you also said that Pero pwede ko pong bigyan ng pagkakataon kay Atty. Topacio na linawin din sa publiko bakit mananalo tayo sa kasong ito at si Yuse Claire Castro ay magbabayad ng damages sa kasong ito, at kung gugustuhin Explain ko na kanina. sana na sampahan siya ng criminal case, si Yuse Claire Castro ay makukulong. Pero dahil ayaw ko siyang masaktan, hindi ko siya sinampahan ngayong araw ng criminal case pa. Pero, Attorney, nothing more you want to add? Wala na kasi ano lang as I already explained, medyo komplikado yung dynamics eh. But let it be known na this is not the last. This is maybe the first, but this is not the last. Kung meron pa kami nakikita against any other person, then a-advisean po namin ang aming kliyente kung anong dapat gawin. But ito lang just to vindicate, this is more of vindication. So, katulad ng sinabi niya, ayaw niyang makulong si Yuse Claire Castro. Magbayad lang ng 110 million. Naman. Oo. Tapos, ito, Pakulong na lang yun. Tagdag ko to. Yung 110 million pesos na babayaran ni Yuse Claire Castro sa akin ay ibibigay ko sa mga biktima ng mga substandard proyekto ng flood control. Okay. Kaya, umaasa ako, wag nang magsinungaling si Yuse Claire Castro, aminin na lang niya ang katotohanan, magbayad siya ng multa ng 110 million pesos at ipamamahagi ko po ito sa mga biktima ng mga substandard flood control projects. Sir, also you said, kasi nga, iba yung kumpanya na ibinenta ninyo. Hindi ito yung may prangkisa. Ano po yung nangyari sa kumpanya na may prangkisa? Kayo po ba ay nananatiling owner po ng Solar Para sa Bayan as we speak? Ano na po ang status nitong Solar Para sa Bayan na may prangkisa from Congress? The essential point po is, for various reasons, wala nang prangkisa ang Solar Para sa Bayan. Unang-una, nabanggit ko po kanina, para malinaw po, nakalagay sa prangkisa dalawang probisyon. Una, within 2 years, kung walang operasyon, ito po ay ipso facto revoked. Automatic po. Pangalawa, kailangan ng implementing rules and regulations para mag-operate at hindi po ito inilabas, kaya hindi po siya namin na inoperate. At nung 2022 pa lang ay may bagong general law na ipinasa ng Kongreso with the consultation of the DOE para may repealing or a mandatory clause para wala ng visa o wala ng saysay ang prangkisang ito. Given the foregoing, I think we can say na wala na ring Yes, Solar Para sa Bayan Yes. franchise. Sarado na po. Ano Opo. po ang status? Nagsarado na po ang operations ng Solar Para sa Bayan. Defunct po ang negosyong ito. We'll take the last 2 questions, please. Since when, sir? I already said 2022. And in 2022, labas din kasi ng bagong law with a repealing and a mandatory provision that refers specifically to legislative franchises on the same topic. Microgrids. Kaya wala ng visa at wala ng saysay ang kumpanyang ito, at wala naman din nag-bring up ng issue ito maliban sa nung nabanggit ko yung Cabral Files. And you remain the owner of Solar Philippines? Yes, I own Solar Philippines Power Project Holdings Inc. Sa dami pong mga pangalan ng mga kumpanya, yung mother company ko po para sa aking shares sa SPNEC ay Solar Philippines, and I own Solar Philippines. Holding yun eh, oo. Kasi sir, ang sinasabi ng DOE, Solar Philippines, yung hindi nakadeliver sa commitments nito. What can you say about that? Yung kumpanyang binenta ko po kasi sa Meralco ay pangalang Solar Philippines New Energy Corporation din. Puro Solar Philippines po kasi ang mga pangalan ng aking mga kumpanya eh. At I really think na medyo na over na yung media coverage on this thing kasi para sa kaalaman ng lahat, maraming mga kumpanya naman na may permit, hindi nila itutuloy yung mga proyekto at hindi naman nagiging subject ng mga press con ang mga cancellation ng mga contracts na ito, at I really just wanna make the media focus on
what is in the real public interest? Can we get a categorical answer? If Categorical na nga yun. Next question na tayo. Next question na please. We only have 2 more questions. Kung na-deliver po yung Oh yeah, commitment. yes. Kasi ang sabi parang 2% Okay. nung commitment. Okay. Well, let me first preface by saying, iginagalang ko si DOE Secretary Sharon Garin at siya po ay kaibigan ng aking ina. Ang aking pahayag ay general at ang aking pahayag po ay ito. Ang SP New Energy Corporation, ang kumpanyang binenta ko sa Meralco, ay may proyekto sa Nueva Ecija. Yun po ang dahilan na binili ang kumpanya ko ng Meralco na may mahigit 3,000 hectares. By the way, taking a step back lang, sa tingin ko, kaya naisip nila na binenta ko ang prangkisa kasi nagtaka ang iba, bakit nagbayad ang Meralco ng ganitong kalaking halaga? Dahil may mahigit 3,000 hectares. Pinapaliwanag ko lang kasi ito po talaga ang psychology ng iba. Pero lilinawin ko lang na ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay walang prangkisa at walang kinalaman sa prangkisa. Pero you're asking, totoo ba yung 2%? Hindi po. How much did you Okay, ganito po. Ang kumpanya na binenta ko sa Meralco ay may proyekto sa Nueva Ecija na 3,500 megawatts. Ito po ay na-groundbreak ni Pangulong BBM in November 2024 at ako po ay nagpapasalamat sa suporta ng administrasyon para sa proyektong ito. Kaya ko po hindi nais na banggain ang mga pahayag ng iba dahil napapasalamat naman din po tayo na tumulong nga sila sa mga inisyatibong ito. At ang sinasabi ko nga ay dahil, ganito lang po, dahil sa mga magandang polisiya ng administrasyon, pumasok ang pinakamalaking foreign investment sa buong bansa sa taong 2025 sa kumpanyang ito. Pinondohan ito ng mga pinakamalalaking bangko sa ating bansa at ang Meralco po ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito. Ang aking kumpanyang itinatag na binenta sa kanila na may ongoing na proyekto na 3,500 megawatts. Hindi po yung 2% na inyong binabanggit. May I just add that the sale, excuse me. May I just Nasa Philippine Stock Exchange website po. Meralco. May I just add that the sale passed muster both from the Philippine Stock Exchange, kasi listed yan di ba? And the Securities and Exchange Commission. Pero magandang sagot na lang is, lahat po nito ay nasa website. Kaya sa website na lang po. And Claire Castro should have known. Kaya mukhang dapat mag-research muna bago mag-vlog. Last 2 questions, please. Sir, sorry, we have a lot of questions. We traveled all the way from Manila. Okay. Yeah, but So, sir, we have some time constraints kasi. You have to Actually, pardon us. ako po ay walang time constraint sa ngayon. Pero para sa inyong kaalaman, may mga tumatawag sa amin ngayon habang kami po ay nagpa-press con. Pero kung few more questions, sir. may mangyayari sa akin dahil sa mga tanong nyo, I'm big. sasabihin ko na lang dahil tinanong ako ng TV5, kaya ko nilabas yung katotohanan kaagad. I think we can proceed na po with the question. Kong Leandro, can you just establish, okay na yung SPNEC, walang prangkisa yun, yung solar para sa bayan, yun yung nagkaroon ng prangkisa, nawala po in 2022. It stopped operating and the It's so facto. and the general law was So there are approved questions by po about Congress that. in Kasi 2022. meron pong interview with the DOE Secretary Dan Green. Ang tanong sa kanya, it's unfortunate that the government believed in your promises. Naapektuhan po tayo lahat. Off daw po na hinayaan mo. No, hahayaan mo after couple of years, 2 years, 4 years, yung franchise na hinihingi mo, and then nawala na lang. Hinayaan niyo raw po ng gano'n. Okay. So, what's the motivation behind it? Itong defunct Okay. franchise. Can this be my last answer? I still have 4 questions. Please po, I waited for my turn, sir. Okay. Sige. Unang-una, I showed good faith by investing hundreds of millions of pesos into the business that was eventually not given permits to operate, and I stopped the operation of the business to be exceedingly careful in complying with the law. And your question is why
why did we allow it to just stop operating? Okay, number one, show good faith in investing hundreds of millions of pesos. Number two, we stopped it nga because of a lack of approval for permits by various grantors of permits, including the DOE. So, tigil ang operasyon ng aking kumpanya dahil nga hindi inaprubahan ang ilang mga permits, kabilang ang permits ng DOE. Pangatlo, baka hindi pa nyo ito na-research. Ito po ay sinampahan ng kaso ng, I'll just mention, the electric cooperatives. Dahil, ayoko pong buksan yung issue sa mga electric cooperatives dahil unang-una, ginagalang ko po ang aking mga kasamahan sa Kongreso na nag-represent din po ng sektor ng mga electric cooperatives. Hindi ko po sila kaaway. Pero as a matter of fact, pwede nyo rin pong research, sinampahan po very soon after the approval of the franchise ng kaso ng Association ng Electric Cooperatives ang grant ng franchise na ito. Okay. And then, the general law was passed. Actually, paulit-ulit na rin po ako tungkol dito eh. Pero sa Korte tayo, I would object and say asked and answered. I think parang dami ko ng impormasyon dito. In other words, Sir, yung GIS nyo, meron kayo dito, November 2024, Yes, may meeting okay. pa ang solar para sa bayan. So, ano nangyari talaga? May meeting. May sabay kayo sa SEC. oh, the company stopped operating already. You have, excuse me, from a legal standpoint, you have to distinguish between operation and existence and the franchise. Wait, but okay. I'll just repeat, okay? Because your first, sorry, did I answer your last question already? Sige, can I move? Kasi I think you have very limited time. I need to know po, can you like give us direct answers yung mga kontrata na government contracts doon po sa mga hawak ninyo, Solar Philippines, Solar para sa bayan. Yes. Actually, we're already giving you a lot of leeway. This press con is not supposed to be about But I'll answer. I know. But first, So we mabait lang si understand Kong. both sides, Yes. and po, but we should respect also Attorney Yeah. Topacio and Congressman. no, but first, can I get you to acknowledge your previous questions have already been answered? Yes, So I just want it understood by everyone. Unang-una, nag-invest po ako ng daan-daang milyon, tapos hindi po binigyan ng approval ng iba't ibang mga ahensya, kaya tumigil ang operasyon, tapos sinampahan ng kaso ng iba para wag ituloy ang prangkisa, tapos nagbigay ng bagong general law, tapos dahil dito na ipso facto revoke ang franchise. Ngayon, sa inyong susunod na tanong, ang komunikasyon tungkol sa multang binabanggit sa media ay sa aking pagkakaintindi sa kumpanyang binenta ko sa Meralco at hindi po sa kumpanya ko. Okay. We have to understand that a company, a corporation has a separate juridical entity from the person. Not only that, but my answer is I sold the company to Meralco. Yeah. Yung kumpanya na may binabanggit na multa. Solar Philippines. 28 Espinet. from Solar Philippines. Espinet. Yung kumpanyang Ang nabanggit ko na po sa aking exclusive interviews with DCBB and GMA na ako po ay may multa na ako po ay may natanggap na komunikasyon tungkol sa mga mas maliliit na multa. Kaya totoo po na may ibang mga nakansilang mga kontrata patungkol sa mga mas maliliit na multa sa halaga ng tens of millions of pesos. Pero yung binabanggit sa media na alleged 24B ay actually something that I am not fully informed about. Kasi kung hindi po ako nagkakamali, yun po ay komunikasyon sa kumpanyang binenta ko. Dahil hindi po yun multa sa akin. Sir, clearly you have shares po. Nabanggit nyo may shares kayo, you're not directly involved. Shares where? It's okay, I understand. Shares na Solar Philippines and Espinet. Under the 1987 Constitution, Article 6, Section 14, no senator or member of the House of Representatives may be directly or indirectly be interested financially in any contract with or in any franchise or special privilege granted by government or any subdivision agency or instrumentality thereof, including any government-owned, blah, 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 blah. Your comment on this, kasi sir, under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act,
directly or indirectly having financial or pecuniary interest in any business contract in connection with which he intervenes or takes part in a special capacity or in which he is prohibited by the Constitution or by any law from having any interest in violating Okay, itong anti-graft and sorry. graft crimes. So, is this your last question? It's a criminal offense. And so the question... Your comment on that. Is this your last question? Yes, Who said that? question. Is that you saying No, that? no, no, or wait, wait, wait. No, Sorry, I'm saying let me answer. No, sorry, I'm citing for the... She's citing po ang Sorry, article. can I have the floor, please? Is this your last question? No, Yeah, I'm aware of that. Wait, give me your last question, and then I'll answer all your questions together. Last Yeah, question. so question is, Oh, sorry, clearly sorry. you have I shares understand. of all, and then Can you give your me- comment on this particular... And then, can you give me your last question? After that, I'll then answer both at the same time. So, No, wait. I'm gonna answer. Okay. Okay, but can you tell me your last question? So that Last question na yun. Depends on your answer. Last question na yun. We cannot, Okay. pwede rin naman tayo. sorry. I already announced that. Oh, sorry. Let me answer. Let Let me This is my answer. question after, yes. Yeah. I read the part of the Constitution. Did you violate po itong 1987 Constitution, Article 6, Section 14? Thank you, sir. Okay. Ako po ay obviously well advised and informed ng mga abogado. Kaya siguro inosente lang ang mga nag-iisip na ako po naman ay gagawa ng ganyang pagkakamali. Akala nila wala akong abogado. Malinaw po sa batas na walang paglabag ang ownership ng financial interest ko sa Solar Philippines Power Project Holdings na may interest nga sa mga DOE service contracts. At please allow me to finish. Nabanggit ko po kanina na ako po ay una nag-disclose ng aking ownership sa aking SALN, hindi nagpa-participate sa mga diskusyon tungkol sa energy sector o franchises, at ang policies na ito ay malinaw po sa Kongreso dahil karamihan po ng Kongreso ay may ownership sa mga kumpanya na may ganito ding klaseng mga kaugnayan sa gobyerno. Kasi napaka-lawak po ng sakop kung ang inyong interpretasyon ay ang ownership ng mga shares sa kumpanya na may dealings with gobyerno ay ipinagbabawal. Kung ganun po, ako po ay nananawagan na magkaroon tayo sa January 26 ng malawakang talakayan sa lahat ng mga potensyal na conflicts of interest. Tignan natin ang mga SALN ng 318 members of Congress at ano ang mga kaugnayan ng mga kumpanya na pinag-aari nila sa mga kontrata sa gobyerno. At ang lalabas po siguro ay marami pang mga ibang may ganyang mga kaugnayan sa gobyerno o higit pa, at ang legal advice po is yung kailangan is disclose mo, tapos wag kang magkaroon ng participation sa mga diskusyon sa Kongreso tungkol sa mga sektor ng kumpanya mo. Notwithstanding that, meron pang mga iba na may-ari, for example, ng construction company, pero may kaugnayan sa DPWH o sa Public Works Committee. Pero ako, mas maingat ako. Hindi po ako nakikialam sa Energy Committee sa Kongreso. At ang aking sagot sa inyong tanong ay no, walang issue. Kasi ito naman po ay ayon sa advice ng aking lawyer. And then meron pa akong isang dadagdagan pa, pero pwede niyo pong tapusin. So, yung particular answer ay hindi po kayo lumalabag dito sa... Opo. article yes. six. Yes, categorically. Hindi. Kay At- indirectly... Opo. Okay na ba tayo dyan? Okay na pero tayo? ako po ay welcome sa... Please let me answer. I welcome 6 hours committee hearing with both the franchises, energy, DICT, transportation, public works, lahat po ng mga komite sa Kongreso patungkol sa mga sektor ng ating ekonomiya
para buksan natin ang mga salain ng lahat ng mga congressman para makita natin sino ang may mga deklarado o hindi deklaradong kaugnayan sa mga kumpanya, sa mga sektor na ito, dahil ako po ay consistent sa ating advokasya para sa transparency. Ako, i-disclose ko po lahat dahil ang ating categorical answer sa inyong tanong ay wala pong paglabag sa batas. Lalong-lalo po dahil i-disclose ko po itong lahat. At kung may pagkakataon na talakayin ito sa Kongreso, I am not only open to that, gusto kong talakayin ito sa Kongreso. Last account. So, that applies not just to the constitutional provision, but also to the anti-graft. Yes, wala pong paglabag at hindi lang po ako bukas dito, gusto kong talakayin ito sa Kongreso. Pero po, doesn't this sort of impair your position a bit? Kasi you didn't divest from SBPHI, but you're also on the crusade where you Okay. call out people who have conflicts of interest in construction companies, with people with Very fair question. Unang-una, ako po ay walang partisipasyon sa mga bagay sa energy sector sa Kongreso. Kahit na, if I may put modesty aside, marami akong maaaring maibunyag tungkol sa mga secret practices, mga sikreto sa energy sector. Hindi ako nagpa-participate sa Energy Committee ng Kongreso. At hindi din po ako involved sa operations ng kumpanya na may dealings sa DOE. Ang analogy po kasi ninyo ay ang paglabag kung ikaw ay nasa Public Works Committee at may-ari ng DPWH Contractor Company at kumukuha ng mga mga kontrata sa DPWH, lalong-lalo na po kung ito po ay pinupondohan ng mga budget insertions mo mismo. O kahit na kung ako po, halimbawa, ay Vice Chairman ng Energy Committee, tapos gagawa ako ng batas na magbe-benefit sa akin. Yun po ang paglabag. Pero ako po ay mas maingat pa. Hindi po ako nagtatalakay kahit na hindi kinalaman ng aking kumpanya sa anumang bagay sa Committee on Energy sa Kongreso at hindi ko din po itinatago ang aking ownership dito. Yung iba nga, may ownership, itinatago naman. So, I hope that answers po your question. Okay, sorry, panguli naman, para ako naman po ang maglabas. Uulitin ko po ang aking mga ipinahayag na noon sa media, ang aking advokasya ay para sa transparency. Kahit na maraming mga natatamaan sa aking mga sinasabi, sana makikita ng mga tao, consistent ako, kahit sa sarili ko, patungkol sa transparency. At ang isang nais ko ding mabuksan ay kung paano ginagastos ang MOOE budget ng Kongreso. Ito po ay 18.58 billion pesos. Ang professional services ay mahigit 4 billion pesos at may mga nakausap akong mga professionals sa media na nagsabi na sila po ay tumatanggap ng bayad sa Kongreso in cash sa supot o backpack. Kung ako po ay tatanungin tungkol dito, may mga specific na maituturo ko na bigayan ng cash sa mga professionals gamit ng MOOE. At bukas din po ako sa talakayan tungkol dito sa Kongreso. Kaya ako po ito sinasabi, kaya din po ako humaharap sa media ngayon dahil wala po akong itinatago. Pero nakikita naman po ng taong bayan na maraming kasangkot sa cover-up patungkol sa korupsyon sa DPWH. Kaya araw-araw may mga personalidad na umaatake sa akin, tapos may mga reports naman po sa media ng ibang mga estasyon. Hindi po yung mga narito ngayon na halata naman na may agenda. May agenda. At hindi po yung nandito ngayon. Pero baka sa agenda, nakikita natin na iba may agenda. Di ba? Gets nyo? Gets nyo? Kaya, actually, ang mga nasa media ay kaibigan natin. Di ba? Pero, ganun ka-transparent ako. Kahit na yung mga sikreto, patungkol sa ating dalawa, nilalabas ko dito sa press con. At ang sinasabi ko naman, halatang-halata naman, nakikita ng taong bayan na may mga nasa media na may agenda. At ang dapat, ilabas nyo nga kasi hindi naman ito yung itutukoy ko, na istorya ay may bigayan ng cash sa backpack galing sa MOOE na pondo ng bayan para sa mga iba na may agenda. Kaya ang huling dadagdagan ko po ay ito.
may iba-ibang mga impormasyon din ako kasing mga nakakalap tungkol sa mga kawani ng gobyerno na may mga kaugnayan sa mga kontraktor na pinaiimbestigahan ko. Kaya nga po, ang payo sa akin ng aking ina ay tumahimik na lang ko kasi ang ganda ng buhay ko. Sana naman isipin ng mga tao, nakikinabang ba si Leandro financially, personally sa mga ginagawa niya? Hindi. Absolutely, sa ikababuti ko na tumahimik na lang. Pero hindi po ako ganun eh. Unang-una, consistent ako sa aking advokasya. Pangalawa, kung atakihin mo ako, lalo niyo akong binibigyan ng oras ng media para mag-press con tungkol sa inyo. Kaya, ang sasabihin ko na lang, hindi ko na lang siya papangalanan dahil may respeto pa naman po ako sa kanya, pero may ipinost na ako sa Facebook noong Desyembre tungkol sa isang sekretaryo ng gobyerno na sa kanyang dating pwesto sa gobyerno ay nagkaroon ng graft case at na-flag ng COA dahil sa hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan sa isang 11 plus billion peso contract na na-award sa isang dayuhang kumpanya pero ang subcontractor ng kumpanyang ito ay walang iba kung hindi ang Laurel Development Corporation na pinag-aari ng pamilya ni Congressman Garjola na ngayon iniimbestigahan niya. Kaya lilitawin ko lang po, hindi ko po siya papakalanan dahil nakalipas naman na po ang istorya na to at may respeto po ako para sa kanya. Pero nasa Facebook ko po na may COA audit flag at graft case tungkol dito sa kontrata na ibinigay sa isang dayuhang kumpanya. Ang subcon ay Laurel Development na pinag-aari ng pamilya ni Congressman Garjola para sa flood control river park ng 11 plus billion peso contract na ito. Bakit ko itong sinasabi? Dahil, alam nyo, may mga nagbubulong-bulungan sa akin. Sino yung gumagalaw, ganito. Yung mga malapit kay Congressman Garjola ay kabilang sa mga gumagalaw. Kaya, nais ko din pong iparating ito sa administrasyon. Hindi ko po kaaway ang administrasyon. Pero dahil inaatake ako ng iilang mga kawani ng gobyerno, napipilitan akong sumagot at maglabas din ng mga impormasyon tulad nito. Pero dahil in the last few days naman, hindi naman po ako masyadong inatake ng individual na to, hindi ko siya pinapangalanan ngayon. Pero may resibo ron po tayo tungkol sa kaugnayan ng mga kawani ng gobyerno kay Congressman Garjola na sila po ay ngayon bubulong-bulungan sa mga miyembro ng media na may agenda na maglabas ng impormasyon na halatang hindi totoo tungkol sa akin. Pag-isa ko lang po. Kayo po ay taga Batangas. Ayoko na po kayong paluhain o paiyakin dahil may mga bashers and mga supporters po Pilipinas sa inyo. Ang example po ng inyong pinagalaban ay way back history ni Diamond Malbar na bayani ng Batangas. Sinabi niyo po kanina, by the way, I'm Darcy de Galicia, rapper po, stringer ng Sagat Tagalog. Sinabi niyo po kanina na kapag kayo pinatay, lalabas yung mga files na nakatago sa inyo. Paano po kung hindi kayo patayin? And iraratap ko na lang po para mabilis. At pangalawa, ilang death threats po ang natatanggap ninyo sa araw-araw? Pangatlo, magbigay nga po kayo ng isang death threat na tinatanggap nyo. Example. And pang-apat, kung hindi nyo po medyo ayaw saktan si Yusek Claire Castro, bakit po 110 million, hindi 500 million or 1 billion? Thank you. Okay. Maaaring last question na to. Opo. I don't receive most of the threats directly. Nabanggit ko naman ako noon na yung nanay ko yung kinakausap dahil kung tatawagin nila ako, papangalanan ko sila. At ang karamihan ng mga threats ay tungkol sa mga kaso. Hindi naman papatayin ako. Pero ang pinapahiwatig ay sasabihin ko lang, ang buong gobyerno daw ay aatake sa akin kung ako po ay magsasalita. At hindi daw ko alam kung ano po ang gagawin nila, hindi lang necessarily kaso, basta buong gobyerno daw ang aatake sa akin kung ako po ay magsasalita at kung ilalabas ko ang mga files na ito. Ang files na ito ay nasa mga USB at kung
may mangyari sa akin, lalabas ang buong files. At ako po ay tulad po ng nabanggit ninyo, tayo po ay nasa Batangas ngayon. At ito po ang probinsya ng mga magigiting at mga matatapang. At lalo tayong lalaban para sa transparency pag pinapatahimik po tayo. Pero ginagalang ko din po ang payo ni Senator Ping Lacson na siya naman po ay Kabitenyo, at matatapang din po ang maraming mga Kabitenyo, at dapat po wag bara-bara. Kaya hahayaan ko po sa Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan ni Senator Ping Lacson na talakayin ang mga bagay na ito. Kaya wag pong mag-alala ang mga may masamang balak po sa akin. Hindi ko biglang ilalabas ang ayaw niyong ilabas ko. Hahayaan ko po sa wise and experienced leadership ni Senator Ping Lacson ang paglalabas ng impormasyon sa Blue Ribbon Committee hearing. At si Senator Ping Lacson naman po ay may copy din ng files. Ang ibang mga may agenda din ay may copy din po ng files. At lalabas naman din po, kahit hindi po galing sa akin, meron din po si DPWH ng Ombudsman, of course, ang files na ito. At yun po ang importante sa publiko. Pero lastly, just to bring back to the main purpose of our press con today, final note. We are here today dahil kasama po ni Attorney Topacio, tayo po ay nagsampa ng kaso kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang mga hindi totoong pahayag tungkol sa akin sa kanyang vlog. At ito po ay hindi para masaktan si Yusek Claire Castro. Ito po ay para depensahan ang pangalan ko. Pwede namin sanang kasuhan si Yusek Claire Castro ng kriminal, pero ako po ay may awa naman at hindi natin pa siya kinakasuhan ng kriminal. Hindi natin gustong makulong siya pa. Pero ang isang layunin natin ay mag-isip naman ang publiko na unang-una, kumaharap tayo dito, sinagot ko po napakaraming mga katanungan sa media dahil wala po tayong ititago, consistent po tayo sa ating advokasya para sa transparency at ang lumalabas, may mga nagpapalihis ng usapin na ito. Pero ang pakay po natin dito ngayon ay ipakita na tayo po ay para sa transparency. Kinasuhan natin si Yusek Claire Castro dahil hindi totoo ang kanyang mga pahayag at sana pagkatapos nito magkaroon naman ng mas produktibong talakayan siya sa kanyang mga vlogs tungkol sa mga magagandang gawain naman ng administrasyong ni PBBM laban sa korupsyon, at magtulungan na lang po tayo para linisin ang DPWH. Maraming salamat po sa inyong Thank you. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Disdak Pilipinas. Disdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Disdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan.
kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Pista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.